Kabanata 1641. Kahit na hindi siya naniniwala, pupunta siya upang tingnan ito sa black market. Hanggat dumating si Daisy sa black market, gagamitin ni Lisa ang parehong paraan at ipaparanas kay Daisy ang parehong bagay na ginawa niya kay Juliana. Minsan, ang mga salita ay isang mas mahusay na sandata kaysa sa isang tibak upang sirain ang isang tao. Alam mismo ni Freya kung gaano kalakas ang mga salita. Sa kasamaang palad, hindi si Daisy ang nahulog sa kanyang bitag kundi si Juliana. Siya mismo ang nakapasok sa bitag, at kung hindi pa rin niya makita ang totoong ugali ni Lisa pagkatapos ng pangyayaring ito, wala nang makakatulong sa kanya. Sa huli, tinanggal ng awtoridad ng kolehiyo ang video dahil nagdulot ito ng labis na problema sa kolehiyo. Gayunpaman, alam na ng lahat ang tungkol dito. Higit pa rito, si Lisa ay ampon ng Knowles, kaya lahat ay nagpakita ng labis na interes sa pag-uusap tungkol sa bagay na iyon. Walang alam si Lisa tungkol dito. Sinubukan niyang magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang palso at dinala si Tristan sa ospital. Matapos sabihin ng doktor kay Tristan ang kalagayan nito, pumasok ito sa loob ng ward at napakunot ang noo nang makita ang maputlang mukha nito. Anong nangyari? Namula ang mga mata ni Lisa sa paligid ng rims. Parang tinatrato siya ng masama. Sabi niya, "Godfather, pasensya na sa abala sa iyo, pero wala na akong lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay." Nakatayo sa gilid ng kama, nagtanong si Tristan, "Anong nangyari? Hindi ba nag-ayos na si Knowles ng tirahan mo?" Hindi. Pinapunta niya ako sa black market. Ipagbibili niya ako. Grabe ang effort ko para tumakas doon." Nang makita ang tulalang ekspresyon sa mukha ni Tristan, maingat niyang itinaas ang kanyang manggas at ipinakita sa kanya ang mga sariwang pasa sa kanyang mga braso. "Araw-araw akong binubugbog at pinapagalitan. Wala akong pamilya o kaibigan sa Yar Amor, at walang makakapagligtas sa akin. Alam kong galit si Nolly sa akin, pero hindi ko inaasahan na hindi niya ako bibitawan kahit nakaalis na ako sa Knowles." Iniunat niya ang kanyang braso at nagmakaawa, "Godfather, kailangan mo akong tulungan. Kung hindi, mamamatay ako." Walang imik si Tristan habang nakikinig sa mga hikbi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinukan niya ang kanyang mga labi at nagtanong, "Lisa, may isang bagay akong gustong itanong sa iyo." May bahid ng kalungkutan sa kanyang boses na hindi pa naririnig ni Lisa noon, at wala siyang magandang pakiramdam tungkol dito. "Ikaw ba ang nasa likod ng car accident 4 years ago?" Diretsyong tanong ni Tristan. Tumingin si Lisa kay Tristan at hindi makapaniwalang sumagot, "Godfather, are you suspected me? Sagutin mo na lang tanong ko. Walang paraan na gagawa ako ng ganyan." Umiiyak si Lisa, "Godfather, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako iyon, 14 pa lang ako noon. Walang sabi-sabi na walang maniniwala na ang isang 14 anyos na batang babae ay may kakayahang gumawa ng gayong masamang plano." Tahimik na tumingin sa kanya si Tristan. Si Lisa man ang nasa likod ng aksidente sa sasakyan, siya ang ampun niyang anak sa ngayon. Kung may mangyari sa kanya, makakaapekto ito ng husto sa reputasyon ng Knowles. Matigas niyang sabi, "Stay here and rest for the time being. Tatanungin ko si Knowles tungkol sa sinabi mo kanina." Nang tatalikod na sana siya, sinabi ni Lisa, "Huwag kang mag-alala, Ninong. Hindi ako tatawag ng pulis, at hindi ko sisirain ang reputasyon ng Knowles." Tumigil si Tristan sa kanyang kinatatayuan. Sinulyapan siya nito ng makahulugan bago umalis. Huminga ng malalim si Lisa, at bumungad sa mukha niya ang masamang ekspresyon. Babalik siya sa Knowles para sa ginawa nito sa kanya, at walang paraan na iiwan niya ang Knowles. Knowles ang nagdala sa kanya sa black market. Kung talagang gusto ng mga Knowles na putulin ang relasyon sa kanya, sasabihin niya ito sa lahat at isasama niya ang mga Knowles. Hindi siya naniniwala na handang ilagay ni Knowles ang reputasyon ng Knowles sa taya. Dinala ni Knowles si Daisy para kumain sa isang restaurant at nag-order ng paboritong lobster meal ni Daisy para sa kanya. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang palad, tumingin sa kanya si Daisy at nagtanong, "Hindi ba natin bibisitahin si Anna? Bakit mo naman ako dinala sa isang restaurant?" Kabanata 1642. Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Isinara niya ang menu at iniabot sa waiter. "Pwede na tayo pagkatapos natin kumain." Saglit na nag-alinlangan si Daisy at nagtanong, "Hindi ka ba nag-ayos ng lugar na matutuluyan ni Lisa?" Saka bakit siya? Itinulak ni Knowles ang isang baso ng juice sa kanya at tumunog. "Sa tingin mo ba gagawin ko yon para sa kanya?"
Natigilan si Daisy. Sumagot si Knowles, isang dahilan lang iyon para kusang loob niyang umalis sa mga Knowles. Walang ideya si Daisy kung bakit ngunit nakahinga siya ng maluwag nang marinig niyang hindi nag-ayos ng pwesto si Knowles para kay Lisa. Hindi siya magiging komportable kung gagawin ni Knowles ang lahat ng hinihingi ni Lisa at masyadong maganda ang pakikitungo sa kanya. Kung tutusin, hindi niya gusto si Lisa, at hindi niya gustong maging mabait si Knowles kay Lisa. Bigla siyang may naisip at nagtanong, sandali lang. Ikaw ba ang nagpadala sa kanya sa black market? Natigilan si Knowles at inangat ang ulo para tingnan ang maaliwalas nitong mga mata. Sana ako na lang ang may gawa nun. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at sinabing, bagaman galit ako kay Lisa, ayaw kong may masaktan din sa kanya. Paano kung saktan kanya? Natarante siya pero hindi siya nagsalita. Ngumiti si Knowles at nagpatuloy. Alam mo bang naglagay siya ng droga sa iyong alak noong nakaraan? Bagamat hindi ka nakainom ng alak sa bandang huli, at natuloy ang kanyang plano, sinadya nga niyang saktan ka. Ano? Natigilan si Daisy. Si Lisa naglagay ng droga sa alak noong araw na iyon. Iniunat ni Knowles ang kamay at kinurot ang pisngi nito. Pero huwag kang mag-alala, kapag nasa tabi mo ako, hindi kanya magagawang saktan. Handa siyang gawin ang lahat para maprotektahan siya. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Tristan. Tatawagan ko si Uncle Tristan. Dito ka na lang at hintayin mo ako. Kinuha ni Knowles ang phone niya at lumabas ng restaurant. Napatingin si Daisy sa kanyang figure at napaisip. Actually, alam niyang may kinalaman si Knowles kay Lisa na napunta sa black market kahit wala itong sinabi. Tumayo si Knowles sa corridor at sinagot ang tawag. Pagkasabi ni Tristan sa kanya ay kumunot ang noo niya. She tried to kill herself. Well, parang ang dami niya talagang pakulo. Knowles, pinapanta mo ba talaga siya sa black market? Tanong ni Tristan. Mataray na sagot ni Knowles, yeah. Knowles, paano mo nagawa iyon? Hindi ka ba nag-aalala na sasabihin niya ito sa buong mundo? Mas nagtiwala si Tristan sa mga sinabi ni Knowles kaysa sa mga sinabi sa kanya ni Lisa. Ngayon lang niya napagtanto na si Lisa ay hindi kasing simple ng tila. Hindi siya lubos na naniwala sa kanya nang sabihin niyang wala siyang kinalaman sa aksidente sa sasakyan. Kaya lang wala siyang sapat na ebidensya para ilantad siya. Sa paghusga sa katotohanan na alam niya kung paano samantalahin ang reputasyon ng Knowles at ang mga bagay na ginawa sa kanya ni Knowles para banta siya, para siyang isang bambang oras na sesabog anumang oras. Alam niyang hindi siya dapat maliitin. Minsang sinabi ni Lisa sa pulis na si Knowles ang nagdala sa kanya sa black market, dumiretso sila para kay Knowles. Pagkatapos ng lahat, ito ay labag sa batas, at ang mga Knowles ay maaapektuhan dahil sa bagay na ginawa ni Knowles. Knowles, gagawa ako ng paraan para maiwasan siya. Ikaw naman, Tito, pinutol ni Knowles si Tristan, wala kang dapat ipag-alala. Dahil kay ako naman, may kumpiyansa akong lunukan siya, he bitter pill in silence. Natigilan si Tristan. Sigurado ka ba dyan? Nalaman ko na kung sino ang nasa likod niya. I assure you na hindi magtatagal ay mawala na siya sa buhay natin. Nakahinga ng maluwag si Tristan nang marinig iyon. Well, mas maganda kung alam mo ang ginagawa mo. Gayunpaman, maaaring hindi maganda ang mga bagay para sa Knowles kung malalaman ng ibang tao ang tungkol sa kanyang pagtatangkang magpakamatay. Tumawa si Knowles at sinabing, paano kung wala siyang kaugnayan sa Knowles? Habang hinihintay ni Daisy si Knowles sa kanyang upuan ay may lumapit sa kanya na waiter at naglagay ng note sa kanyang table bago umalis. Napukaw ang curiosity ni Daisy, kaya kinuha niya ang note at tiningnan ito. Halika sa parking lot. Ito ay kagyat. Kabanata 1643. Inakala ni Daisy na hiniling ni Knowles sa waiter na ipasa sa kanya ang note, kaya tumayo siya at tinungo ang parking lot. Pagdating niya sa parking lot, tumingin siya sa paligid pero hindi niya makita si Knowles. Nang ilabas niya ang kanyang telepono para tawagan si Knowles, may lumapit sa kanya mula sa kanyang likuran at tinakpan ang kanyang ilong ng panyo. Pagkatapos ay hinayla siya nito papasok ng sasakyan. Bumagsak ang kanyang telepono sa lupa, at konektado ang tawag. Nang bumalik si Knowles sa restaurant, wala na si Daisy. Nang makita niya ang note sa ibabaw ng mesa ay lumungkot ang mukha niya. Pinahinto niya ang isang waiter at nagutos, dalhin mo ako sa surveillance room. Bilisan mo, isang sasakyan ang mabilis na naglalakbay sa kalsada. Natagpuan ni Knowles ang impormasyon tungkol sa may-ari ng kotse sa pamamagitan ng plato ng kotse. Driver iyon ni Lara. Tinawag niya si Edison at malamig na pinalabas ang order niya, get me Ken.
Nang imulat ni Daisy ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatali ang kanyang mga kamay. Bago pa niya maisip ang nangyari, may nagbukas ng pinto at pumasok sa loob. Ang babaeng sumunod sa grupo ng mga lalaki sa kwarto ay walang iba kundi si Lara. Natigilan siya. Miss Riz, hinailan ni Lara ang isang upuan at umupo sa harap niya. Girl, binalaan na kita dati, pero sa kasamaang palad, ayaw mong makinig. Sinubukan ni Daisy na palayain ang sarili ngunit hindi ito nagtagumpay. Ano bang gusto mo sa akin? Napahawak si Lara sa baba niya at tinignan ang inosenteng mukha niya. Balita ko girlfriend ka ni Noel Ace, di ba? But too bad. Even if you're his girlfriend, things will not end well for you kung na-offend mo ako. Napakurap si Daisy at ibinaling ang mukha. Pagsisisihan mo kung hindi mo ako pinakawalan ngayon. Hindi inaasahan ni Lara na banta siya ngayon ni Daisy. Hinawakan niya ang kanyang buhok, dahilan para mapasigaw si Daisy sa sakit habang siya ay sumirit sa nagngangalit na mga ngipin. Girl, what a nerve that you dare to threaten me kapag nasa Yaramur ka. Alam mo ba kung sino ako? Tinulak niya si Daisy palayo. Dahil nakatali ang mga kamay ni Daisy, hindi niya napigilan ang kanyang balanse at nahulog siya patagilid, dahilan para tumama ang kanyang noo sa haligi sa gilid. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pasa sa kanyang makinis na balat. Habang naglalakad gamit ang kanyang stilettos patungo kay Daisy, sinipa siya ni Lara gamit ang takong ng kanyang stilettos, na naging sanhi ng labis na pananakit ni Daisy na naramdaman niyang parang may pilit na inaalis ang kanyang mga buto sa kanyang katawan. Lalong natuwa si Lara nang marinig niya ang masakit na sigaw ni Daisy, at muli niya itong sinipal ng ilang beses. Namutla ang mukha ni Daisy, at nanginginig siya sa sakit. Bitch, parang kulang ka sa totoong buhay na karanasan. Napakahusay, kung gayon, dapat turuan kita ng leksyon ngayon. May mga tao sa mundong ito na hindi mo dapat sasaktan. Hinayla siya ni Lara mula sa lupa at sinipa siya sa tiyan, pinalipad siya ng ilang talampakan sa hangin bago kumonekta sa isang mabangong sampal sa dingding. Nagulat ang lalaki sa tabi ni Lara. Ayaw niyang mawala ng kontrol, kaya sinabi niya, Miss Riz, kailangan mo nang huminto ngayon. Baka mapatay mo siya. Tumalikod si Lara at sinampal siya sa mukha. Bumaba ang ulo ng lalaking nasample ni Lara at pumunta sa gilid. Ano ba ang kinakatakutan niyo? Kahit napatayin ko siya, sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang mga pulis na gawin ang anumang bagay sa akin? Nanatiling tahimik ang grupo ng mga lalaki. Galing si Lara sa isang prestihiyosong pamilya. Siya ay kumilos ng mayabang sa industriya ng entertainment, at walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng anuman sa kanya. Ang dahilan ay ang kanyang ama ay may malapit na relasyon sa ilang mga politiko. Minsan ay nasaroon niya ang anyo ng isang artista dahil sa pananakit sa kanya. Sa wakas, ang kanyang ama ang nagpigil sa bagay na iyon. Lumabas lamang siya upang humingi ng tawad, at ang buong bagay ay nagulo. Lumapit si Lara kay Daisy at tinapakan ang likod nito. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung sisirain ko rin yung mukha mo? Itinulak pababa ang sakit na sumisigaw sa kanya, nagngangalit si Daisy ng kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Pwede bang pakawalan mo muna ako? Ha? Napapikit si Lara. Anong pinagsasabi mo? Marami kayo, kaya malabong tumakas ako. Mahinahong sabi ni Daisy, dahil sisirain mo ang mukha ko kahit anong mangyari, hindi mo ba kayang tuparin ang hiling ko? Kabanata 1644. Tinitigan siya ni Lara. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya nakakita ng anumang takot sa mga mata ng isang tao matapos pagbantaan ng pagpapapangit. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang buhok niya. Sa tingin mo ba hindi ko gagawin? Napasinghap si Daisy sa sakit at mahinang ngumiti. Basta kalasin mo ako, sinisigurado kong hindi ako magagalit kahit anong gawin mo sa akin. Lumingon si Lara para tingnan ang mga tao sa likod niya. Natanggap ng lalaki ang kanyang senyales at naglabas ng kutsilyo para putulin ang lubad. Gayunpaman, sa sandaling mahulog ang lubad sa lupa, hinawakan ni Daisy ang palso ng lalaki at inagaw ang kutsilyo sa kamay nito. Pagkatapos noon ay bumangon siya sa lupa at sinuntok si Lara. Inilagay niya ang kutsilyo sa leeg ni Lara at umungol, tumayo ka. Ang grupo ng mga lalaki ay hindi nang ahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Natigilan si Lara. Ang malamig na sensasyon na kanyang naramdaman mula sa kanyang leeg ay naging sanhi ng kanyang mukha na namutla sa takot. How dare you attack me? Sinasabi ko sa iyo, kung mamatay ako, hindi ka rin makakalabas dito ng buhay. Minamaliit ni Lara si Daisy. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na si Daisy ay isang mahinang maliit na kuneho na hindi nang ahas na lumaban.
Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng lakas ng loob na hawakan siya sa kutsilyo. Talaga, sigurado ka bang hindi ikaw ang hindi makakalabas dito ng buhay kung papatayin mo ako? Sabi ni Daisy habang nilalagyan pa niya ng lakas ang kutsilyo. Mababaw na bumaon ang talam sa kanyang leeg, at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa sugat. Nagulat si Lara. Anong gusto mo? Kung pinakawalan mo ako ngayon, mapapatawad kita sa lahat ng ginawa mo ngayon. Tingin mo tanga ako, napangiti si Daisy. Kung bibitawan kita ngayon, sigurado akong papatayin mo ako kaagad. Tumutulo ang malamig na butil ng pawis mula sa noo ni Lara. Hindi siya nang ahas na lumaban dahil may kutsilyo sa kanyang leeg, at wala siyang nagawa kundi sundan si Daisy habang pinipilit siyang umatras ng ilang hakbang. Nang makita ni Daisy ang mga lalaking iyon na papalapit sa kanila, binigyan niya ng kaunting lakas ang kutsilyo at nagtanong, gusto niyo bang patayin ko siya? Nanginginig ang boses ni Lara dahil sa takot habang sumisigaw, hindi ba ninyo nakikitang mga tanga na may hawak siyang kutsilyo? Huwag kang lalapit, nais lamang niyang panatilihing buhay ang kanyang sarili. Pagkalabas niya, siguradong babayaran niya si Daisy. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Knowles mula sa pintuan sa labas. Isecure ang perimeter. Huwag hayaang tumakas ang sino man sa kanila. Natigilan si Daisy. Knowles, nang makitang napalingon siya, dali-dali niyang inagaw ni Lara ang kutsilyo sa kamay niya at inihampas ito sa kanya. Kahit na umatras ng ilang hakbang si Daisy, naputol pa rin ang dulo ng kutsilyo sa gilid ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pumasok si Knowles at pinaulanan ng sipa si Lara, dahilan para bumangga ito sa pader at bumagsak sa lupa. Hinawakan ni Knowles si Daisy sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang daliri niya habang pilit pinupunasan ang dugong tumutulo mula sa sugat sa gilid ng mata niya. Daisy, inikat niya ang ulo para tingnan si Lara, malamig ang tingin at puno ng galit. How dare you hurt her? Humakbang siya pasulong at sinipa siya ng napakalakas kaya bumagsak ang katawan ni Lara at bumagsak ng husto sa lupa. Tumigil ka nga, lumapit si Ken at pinigilan si Knowles. I promise I'll give you guys a reasonable explanation. A reasonable explanation. Parang hindi na niya napigilan ang sarili, hinawakan siya ni Knowles sa kwelyo ng shirt niya, at namumula ang mga mata niya. Ken, kung may mangyari kay Daisy, do you think you guys will bear the consequences? Young Mr. Knowles, bumangon si Lara mula sa lupa at nagngangalit na sinabi, how dare you go against the Reeses because of this girl? Malalaman ng tatay ko ang mga ginawa mo sa akin ngayon. Sumubsob ang mukha ni Ken habang umungol, Lara. Binagbog niya ako, tapos tumabi ka sa kanila. Kahit gulong-gulo si Lara ngayon, tumanggi siyang ibaba ang ulo at nagpakawala ng nakakatakot na ngiti. Hindi nila kakayanin ang kahihinatnan kung magdesisyon ng tatay ko na parusuhan sila. Sinandok ni Knowles si Daisy mula sa lupa at malamig na tumingin kay Lara. Isang ngisi ang pinakawalan niya at sinabing, talaga. Pagkatapos ay bumalik ka at sabihin sa iyong ama. Sabihin mo sa kanya na ihanda ang sarili dahil natapos na ang magagandang araw ng iyong pamilya. Hawak-hawak si Daisy, umalis siya ng hindi lumilingon. Naikuyom ng mahigpit ni Ken ang kanyang mga kamao. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap upang makuha ang suporta ng Reeses, ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay masisira ni Lara. Kabanata 1645. Hindi sineseryoso ni Lara ang banta ni Knowles. The Knowles is nothing compared to the Reeses. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para takutin ako. At saka, Ken, paano ka naninindigan sa kanilang panig ngayon? Gusto mo pa ba akong pakasalan o hindi? Huminga ng malalim si Ken at kumalas sa pagkakahawak. Tumingin siya kay Lara ng walang ekspresyon at tumawa. Ang dapat mong ikabahala ay hindi na ang kasal natin. Natigilan si Lara. Samantala, sa loob ng sasakyan. Nakahiga si Daisy sa mga bisig ni Knowles. Nanginginig ang katawan at sumisigaw sa sakit. Hinigpitin ni Knowles ang mga braso at hinaplos ang sugat sa gilid ng kanyang mga mata. Masakit ba? Saan ka pa niya sinaktan? She forced a smile on her face and replied, ang buong katawan ko ay sumisigaw sa sakit. Nakaramdam din siya ng kirot sa kanyang dibdib sa tuwing humihinga siya. Sinabihan ni Knowles si Edison na magmaneho ng mas mabilis, at ginawa ni Edison ang sinabi sa kanya. Mahinang tanong ni Daisy, magpapangit ba ako? Nope, sagot ni Knowles habang hinalikan siya sa noo. Hindi malalim ang sugat, kaya hindi mag-iiwan ng peklat. Parang naghihingalo na ako. Huwag kang tanga, sagot ni Knowles. Malapit na tayo sa ospital. Maghintay ka lang ng konti. Humalaklak si Daisy at napangiwi sa sakit na lumabas sa kanyang dibdib.
Salamat sa pagpunta para iligtas ako, Nolly. Natigilan si Knowles at ibinaba ang ulo para tingnan siya. Anong tinawag mo sa akin? Isinandal ni Daisy ang ulo sa dibdib nito at pumikit na parang tulog. Anong ibig mong sabihin, Ken? Siya lang ang girlfriend ni Knowles. Paano kung matalo ko siya? Hindi siya nito pinatay. Tsaka hindi mo ba nakita na pinagbantaan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa akin sa knife point? Nakatayo sa sala, nag-aalboroto si Lara habang inaakusahan si Ken na hindi pumanig sa kanya. Walang ekspresyon ang tingin ni Ken sa kanya at mas lalo siyang naiinis sa pangungulit ni Lara. Ang dahilan kung bakit siya handa na ilagay ito kay Lara ay gusto niya ng tulong mula sa kanyang pamilya. Sinabi niya kay Lara noon na hindi niya dapat guluhin si Daisy dahil ang kahihinatnan ay isang bagay na hindi nila kakayanin. Gayunpaman, tumanggi siyang makinig sa kanya at nabigo ang kanyang plano. Tama na, Lara. Pinapagalitan mo ako ngayon dahil sa utot na yan. Huwag mong kalimutan na ikaw ang aking mapapangasawa. Kung hindi dahil sa suporta ng mga Riz, sa tingin mo makakarating ka sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi na nagawang iyangat ni Ken ang ulo sa harap ng mga Riz dahil gaya nga ng sinabi niya, sila ang nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya ngayon. Sa paglipas ng mga taon, nagustuhan niya si Ken dahil hindi pa siya nito sinuway noon. Ipinagmamalaki ng lahat ng kanyang mga kaibigan ang katapatan ng kanilang asawa. Kung mas tapat ang kanilang mga asawa sa kanila, mas masaya sila. Dati, kayang tiisin ni Ken ang anumang ginagawa niya, at ngayon ay hindi na niya kinaya. Dahan-daang tumayo si Ken at sinabing, Lara Riz, hindi mo pa rin ba na-realize ang gravity ng sitwasyon? Natigilan si Lara, hindi pa siya tinawag ni Ken sa buong pangalan niya noon. Nang biglang pumasok ang pag-iisip sa kanyang ulo, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Ken sa kanyang mukha, dahilan upang mapatagilid ang ulo nito nang may lumitaw na pulang puwang sa kanyang pisngi. Napatulala ang mga katulong sa sala. Parang ayaw mo na akong pakasalan. Ken, umalis ka na dito ngayon din. Namula ang pisngi ni Ken, at nasubsob ang mukha. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto nang hindi lumilingon. Nang makita ni Lara na aalis na talaga siya, sumigaw siya, pagsisisihan mo kung lumabas ka ng pinto ngayon. Huwag kang lalapit at nagmamakaawa sa akin pagdating ng panahon. Isinara ni Ken ang pinto at nagpatuloy sa paglalakad ng walang tigil. Sa sobrang inis ni Lara ay inihagis niya ang lahat ng nasa mesa sa sahig. Samantala, sa ospital, sa oras na natauhan si Daisy, gabi na. Napansin ni Knowles na nakaupo sa tabi niya na nagising siya at hinawakan ang kamay niya. Daisy, gusto niyang bumangon mula sa kama, ngunit hindi siya pinayagan ni Knowles. Kailangan mo munang manatili sa kama. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang matinding sakit ang bumalat sa kanya, at sumirit siya. Inihiga siya ni Knowles sa kama at sinabing, sabi ko na nga ba? Kailangan mong manatili sa kama sa ngayon. Masama ba? Tanong niya. Hinilamos ni Knowles ang isang kamay sa buhok sa gilid ng kanyang noo at sinabing may matigas na mukha. Hindi naman masama. Splenic injury lang yan, at sobrang sakit ang mararamdaman mo. Kabanata 1646. Nagpout si Daisy. Biglang tinulak ang pinto. Pumasok si Colton at hinawakan si Knowles sa laylayan ng kanyang kwelyo. Knowles, inilabas mo ang kapatid ko pero hindi mo siya inalagaan. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Walang sinabi si Knowles para pabulaanan ito. Tiniis ni Daisy ang sakit at nag-aalalang nagpaliwanag, Colton. Inilabas niya lang ako dahil gusto kong bisitahin si Juliana. Binitawan siya ni Colton, ngunit naiinis pa rin siya. Bakit mo siya lalabas at bibisitahin kung wala namang espesyal? Nakalimutan mo na ba ang sinubukan nilang gawin sa iyo ni Lisa dahil lang sa hindi nila nagawang saktan ka? Daisy Vanderbilt, pwede bang maging mas maingat ka sa mga bagay na ganito? Nang malaman na siya ay dinukot at na-admit sa ospital, dumiretso siya sa ospital, na nakaramdam ng galit at pag-aalala. Higit pa rito, nangyari ito nang lumabas siya kasama si Knowles. Nakatitig si Daisy sa kisame at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Colton, hindi ako ang naglilibot na naghahanap ng gulo. Ito ang mga problema na dumating sa paghahanap sa akin, hindi ba? Bukod dito, hindi ako propeta, at wala akong kakayahang hulaan ang hinaharap. Gusto mo bang lagi akong nakabantay sa lahat ng bagay araw-araw? Gaano nga ba kapagod ang buhay? Mas gugustuhin kong ikulong mo ako kung ganoon. Tawa ng malakas na galit si Colton. And here you are trying to act all cheeky by talking back at me now, ha? Bahagyang natarante rin si Daisy. Hindi ko sinusubukan na kumilos ng bastos o makipag-usap sa iyo.
Nagiging reasonable lang ako dito. Akala mo ba gusto ko talagang ma-injure in the first place? Pagtaas ng boses ay halos mapunit ang kanyang sugat, kaya medyo namutla ang kanyang mukha. Magsasalita pa sana si Colton nang biglang sumigaw si Knowles, hindi ito ang tamang oras para mag-away kayong dalawa. Knowles, wala ka sa posisyon para magsalita dito. Diretso ang tingin ni Knowles sa kanya na may walang pakialam na ekspresyon. Ikaw ang wala sa posisyon na magsabi ng kahit ano dito. Ang kapaligiran sa ward ay patuloy na tumitigil, maaari itong magmukhang mapayapa sa ibabaw, ngunit ang awkwardness ay tila na puno ng asupra ang silid, at isang digmaan ay sumiklab kung ang sino man ay magiging pabaya na mag-alab. Bumangon si Knowles at tumingin kay Colton. Nabigo akong pangalagaan si Daisy, at kasalanan ko iyon. Alam ko rin na nag-aalala ka sa kanya, ngunit ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay na ito ay hindi si Daisy, kundi ang taong gustong saktan siya. Kaya kung hindi natin aalisin ang pinanggalingan for good, ang nangyari ngayon ay simula pa lang ng sunod-sunod na kalamidad. Si Daisy ay labis na nag-iingat kay Lisa sa lahat ng oras na ito, ngunit si Lara ay dumating nang wala sa oras at sinamantala ang pagkakataon at sitwasyon na nagpapahirap sa kanya na bantayan. Gayunpaman, si Lara man o sino man, si Daisy ay hindi propeta o Diyos. Hindi niya magagarantiya na kaya niyang palayasin ang lahat, di ba? Natahimik si Colton saglit at pagkatapos ay nagtanong sa malalim na boses, kaninong ginagawa ito? The daughter of the Reeses. Nalaman ni Nolan at Maisie ang tungkol sa aksidente ni Daisy at agad na sumugod sa Yar Amor. Sa nakalipas na ilang araw, tila na-impeach ang mga Reese. Hindi lamang ang kanilang negosyo sa ibang bansa ay dumanas ng matinding pagkalugi, ngunit ang mga politiko na may malapit na kaugnayan sa Reeses ay sadyang dumistansya sa kanilang sarili dahil sa takot na masangkot. Hiniling ni Joe na sa kanyang mga tauhan na siyasatin ang sitwasyon at umuwi mula sa kumpanya na may malungkot na ekspresyon. Ilang araw nang pinipigilan ni Lara ang kanyang mga hinaing at walang mapagsabihan, kaya mas pinili niyang ireklamo ang lahat sa kanyang ama, pare. Ipinagpapaliban ni Ken ang kasal namin dahil lang sa murang babae, kailangan mo akong tulungan. Euro. Pagkasabi pa lang niya ay hindi na umimik ang kanyang ama bagkus ay sinampal siya ng napakalakas kaya natamba siya sa lupa. Lumapit ang mayordoma para pigilan siya. Sir, tinakpan ni Lara ang pisngi niya at nanlamig sa pwesto. Pare, sinampal mo lang ba ako? Hindi pa ako binugbog ni tatay sa buong buhay ko, pero sinaktan niya lang ako dahil kay Ken. Hindi lang nahirapan si Jonah, itinuro pa niya ito at galit na sinaway, wala kang kwentang kalokohan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang pagkakakilanlan ng batang babae na iyon? Napatulala siya saglit ngunit tila napagtanto niya ang kaseryosohan ng bagay mula sa titig ng kanyang ama. Ang pagkakakilanlan niya, girlfriend lang siya ni Knowles, di ba? Sa sobrang inis ni Jonah sa kanya ay muli niya itong sinampal. Ang tanga mo, sa tingin mo ba lalapit lang siya sa iyo dahil sinusuportahan siya ng mga Knowles? Kamag-anak siya sa maalamat na Nolan Goldman ng Slakova ayon sa dugo, walang utak. Siya ang mahalagang anak ng Goldman. At alam mo ba ang relasyon ni Nolan Goldman at Mr. Yorick Hathaway? Parehong nasaktan ang negosyo at career ko ngayon dahil sa iyo. Kabanata 1647. Hindi katakataka na ang negosyo ay hindi naging maayos tulad ng dati kamakailan na parang may hindi nakikitang pagtutol na pumipigil sa Reeses. Kahit na ang mga dati kong kaibigan sa political circle na maaari kong makausap sa normal na panahon ay sadyang umiiwas sa akin. Kung hindi dahil sa investigasyon, malamang na hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Kung isang pamilya lang ang nasaktan ko, baka makayanan ko pa. Ngunit ang pangunahing bagay ay na-offend ko ang tatlo sa isang lakad. Ang pressure mula sa lahat ng tatlong partido ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng Reeses. Nasaktan ko ang Hathaway, kaya naman lahat ng mga politiko na dating malapit sa akin ay nag-iisip ng 2 beses bago nila ako lapitan. Walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ng Hathaway. Pagkatapos ng lahat, ang Hathaway ay ganap na may kakayahan at kapangyarihan sa pananalapi upang karibal ang buong Yar Amor. Kahit na ako ay umatras mula sa larangan ng politika at umatras sa bilog ng negosyo, kailangan ko pa ring harapin ang panunupil ng mga Knowles sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay dumating upang ipakita na ang aking mga aksyon ay nasira ang lahat ng aking mga posibilidad sa hinaharap. Para sa Goldman, ginagawa nilang mas komplikado ang sitwasyon. Hindi lamang mayroon silang mga pampolitikang koneksyon sa Staslow, kundi pati na rin ang mga puwersa ng Metropolis sa Morwich. Ang mga ito ay ganap na pinutol ang lahat ng posibilidad para dalhin ko ang aking negosyo sa ibang bansa.
Nabulunan si Lara sa kanyang mga luha at uhog. Ay, hindi ko alam. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling pumasok sa silid ang sekretarya. Mr. Reese, dumating na si Mr. Hathaway sa company. Si Jonah ay mukhang labis na naaabala ngunit naaakit pa rin sa sandaling ito. Sinaman niya ng tingin si Lara at itinuro ito. Mas mabuting manatili ka rito at huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung hindi, kahit ako ay wala nang magagawa para iligtas ang iyong puwet. Pagdating ni Jonah sa kumpanya ay hinihintay na siya ni Yorick sa VIP lounge. Kinagat niya ang bala at pumasok sa silid, at kinailangan niyang kumilos at magsalita ng labis na mapagkumbaba sa harap ni Yorick sa unang pagkakataon. Mr. Hathaway, sorry talaga sa ginawa ng bata at ignorante kong anak. Naparusahan ko na siya, kaya maaari mo ba akong bigyan ng pabor at tulungan akong makipagkasundo kay Mr. Goldman? Dadalhin ko ang aking anak sa Goldman at humingi ng tawad sa personal. Gusto din kitang tulungan, Mr. Reese. Binuklat ni Yorick ang financial magazine sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang mga talukap, at ngumiti. Ito lang ay hindi mo naiintindihan ang ugali ni Mr. Goldman. Kapag napagpasyahan niyang gumawa ng isang bagay, walang sino man sa mundo ang makakapigil sa kanya. Naninigas ang ekspresyon ni Jonah, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Papayag ako sa kahit anong gusto niya, basta may offer siya. Ibinaba ni Yorick ang magazine at dahan-daang tumayo. Mr. Reese, lumabag na sa batas ang ginawa ng anak mo. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Ilagay mo ang iyong sarili sa sapatos ni Mr. Goldman. Isipin mo kung may mangyari sa iyong anak, patatawarin mo ba ang kabilang partido? Nabulunan si Jonah sa sariling mga salita. Sa kabilang banda, ang impeachment na nangyari sa Reese sa wakas ay gumawa ng balita. Inagaw nga ni Lara ang babaeng nag-endorse ng pabango dahil inagaw sa kanya ang kanyang endorsement advertisement contract. Ang pagkakakilanlan ng batang babae ay nahayag sa sandaling iyon. Siya ay anak na babae ng Goldman, at ngayon, ganap na naging kalaban ng publiko si Lara sa internet. Hindi pa masyadong positibo ang reputasyon ni Lara. Kaya lang walang nangahas na gumawa ng kahit ano sa kanya dahil sa kanyang marangal na katayuan. Sa pagkakataong ito, lahat ng endorsement advertisement ni Lara ay pinagbawalan ng lahat ng media, at nawalan siya ng hindi mabilang na mga tagahanga sa magdamag. Maging ang kanyang mga tagahanga sa Slakova ay umalis sa kanyang fan club, nag-unsubscribe, at nag-unfollow sa lahat ng kanyang mga social media account. Sinasabi na kapag ang isang baka ay nahulog sa kanyang tuhod, ang mga kutsilyo ay dumami. Lahat ng celebrities sa entertainment industry na nakipag-away kay Lara noon ay nagsilabasan din para ilantad ang mga masasamang gawain na ginawa niya noon. Si Lara ay naging isang taong may pagkapuot nitong mga nakaraang araw, at maraming mga reporter ang nakapaligid sa Reese Manor, kaya hindi man lang siya nang ahas na lumabas ng bahay. Na-admit si Daisy sa ospital nitong mga nakaraang araw, at kasama niya si Maisie sa buong panahon. Nakaupo si Maisie sa upuan na naghihiwa ng mansanas para kay Daisy habang nakikinig ng balita sa TV. Pagkatapos ay inabot niya ang isang hiniwang mansanas sa bibig ni Daisy. Kinagat ni Daisy ang mansanas, "Ma, galit na galit ba si Dad?" "Kahit ako galit." Itinaas ni Maisie ang kanyang mga talukap at tumingin sa kanya. "Something so grave actually happened, and you almost died." Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. "I'm sorry kung pinag-alala kita. Ang swerte mo at nailigtas ka ni Noel sa tamang panahon." Inabot ni Maisie at inipit ang mahabang buhok ni Daisy sa likod ng kanyang tenga. "Sinabi sa akin na magde-date kayong dalawa. Totoo ba yon?" Sinakal ni Daisy ang mansanas at iniwas ang tingin ni Maisie, mukhang guilty. "Ma'am, bakit mo ako tinatanong nito?" Kabanata 1648. Napangiti si Maisie. "Bakit hindi ako makapagtanong tungkol dito? Ako ang iyong ina." Ngumisi si Daisy at hindi sumagot sa kanya. "Lumaki ka na at dapat ay mayroon kang sariling mga iniisip tungkol sa lahat ng bagay, kaya hindi ko makontrol ang lahat ng iyong ginagawa o iniisip. Mayroon kang Colton at Knowles dito upang protektahan ka, kaya ang iyong ama ay maaaring maging kalmado habang wala kami sa iyong tabi." Pagkasabi noon ay huminto ng ilang segundo si Maisie. "Gayunpaman, hindi mo ba hahayaang mangyari muli ang ganitong pangyayari? Kung hindi, ang mga self-defense lessons na binigay ni Seiday sa iyo ay nawalan ng saysay." Inangat ni Daisy ang kanyang ulo. "Ma'am, hindi ka ba tutol? Ano bang dapat kong laban?" Alam na tanong ni Maisie sabay smirk. Ibinaon ni Daisy ang kanyang ulo sa unan, at namumula ang kanyang mga pisngi na parang medyo lasing. "Hindi ka ba tutol sa katotohanang nakikipag-date ka kay Noel Ace?
Kung may bagay ka rin sa kanya, may maitutulong ba ako sa iyong desisyon kung tatutol ako sa iyong relasyon? Mas naunawaan siya ni Maisie kaysa sino man sa mundo. Kung tutusin, siya ay kanyang sariling anak, kaya paanong hindi niya maiintindihan ang kanyang pagkatao at pagkatao. Sa sandaling iyon, lumitaw si Noel Ace sa labas ng ward na may dalang isang palumpon ng mga bulaklak. Natigilan si Daisy na tila hindi niya inaasahan na bibisita siya sa ganitong oras. Lumingon si Maisie, nakita si Noel Ace, at ngumiti. Noel Ace, dumating ka na. Magalang na tumanggaw si Noel Ace. Mr. Goldman. Naglakad siya papunta sa bedside table, inilagay ang bouquet sa vase, inabot, at pinunasan ang tuktok ng ulo ni Daisy. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ibinaon pa ni Daisy ang kanyang ulo sa unan, at ang kanyang mga tainga ay nasa bingit na ng apoy. Oo, much better. Nandito na si nanay, at napakatapang na kumilos ng lalaking ito. Ngumisi si Maisie at dahan-daang bumangon. Sige, magkwentuhan muna kayong dalawa. Hahanapin ko ang papa mo. Pagkatapos ay lumabas siya ng ward. Nagkataon lang na naglalakad si Nolan patungo sa ward, at bago pa siya makapagsalita, idiniin ni Maisie ang hintuturo nito sa labi nito at pinatahan siya. Bahagya siyang damilat at tumingin sa ward sa pamamagitan ng salamin sa pinto. Nakaupo si Noel Ace sa gilid ng kama, at biglang yamakap si Daisy sa kanyang mga bisig. Bahagya siyang nagulat at tumingin sa kanya. Ano ang mali? Hindi tumututol ang mama ko sa relasyon natin. Originally, hindi siya naglakas loob na aminin dahil alam niyang hindi masyadong gusto ng kanyang ama si Noel Ace, kaya natakot siya na baka tutol din ang kanyang ina na magkasama sila. Nakita ni Noel Ace na natuwa siya dahil dito kaya naman hinaplos niya ang buhok nito sabay ngisi. Alam ko na yan. Tumangala sa kanya si Daisy at natatarantang kumunat ang noo. Anong alam mo kanina? Tumingin si Noel Ace sa kanya na may malalim ng ngiti. Alam ko na hindi tutol si Mr. Goldman sa relasyon natin. Nang makita ni Nolan ang tagpong ito, naramdaman ni Nolan na may magnanakaw ng perlas na halos 2 dekada na niyang nililinang, kaya't itulak na sana niya ang pinto at makapasok sa ward, ngunit pinigilan siya ni Maisie. Nagulat siya at hinayla siya palayo sa kanya. Anong ginagawa mo? Sinasamantala ng batang yan ang anak ko. Nagtaas ng kilay si Maisie. Di ba pinagsamantalahan mo rin ako noon? Nawala ng masabi si Nolan dahil hindi niya ito mapabulaanan. Sa pagtingin sa kanyang madilim na ekspresyon, hindi napigilan ni Maisie na tumawa ng malakas. Gusto rin siya ni Daisy. Pipigilan mo ba talaga silang magsama? Kinapa niya ang tungkin ng ilong niya. Gayunpaman, ito ay masyadong maaga. Si Daisy ay hindi pa nakakapagtapos ng kolehiyo. Kung, sakali, maaga ba, hindi ba't mas masahol ka pa kay Noel Ace? Hindi ba't lumagpas ka rin sa linya noong kasing edad ko si Daisy, nabubuntis ako bago ikasal? Natawa bigla si Nolan at niyakap siya. Are you trying to talk me down with all these history lessons? Napangiti si Maisie, binibigyan lang kita ng mga katotohanan. Higit pa rito, lubos na pinahahalagahan ni Noel Ace si Daisy, at ang isang relasyon na nagsisimula sa kolehiyo at nagtatapos sa kasal ay napakabihirang at mahalaga. I guess I'll surely respect Daisy when it comes to everything in their relationship. Kinabukasan, pumunta si Freya sa ospital para bisitahin si Daisy, at namasyal ang dalawa sa garden sa ibaba. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huling nabasa ni Daisy sa ilalim ng araw. Ngayong magagawa na niya ito, sobrang komportable ang pakiramdam niya. Sikat ka na naman. Sinaktan ka ni Lara at ganap na napigilan ng lahat ng partido. Ang mga Reese ay humihingi ng tulong sa lahat ng mga koneksyon na alam nila, ngunit walang sino man ang nang-ahas na tumulong. Naginat si Daisy at tumawa. Medyo miserable yan. Kabanata 1649. By the way, bumalik na si Juliana sa college. Natigilan si Daisy ng ilang segundo at lumingon para tingnan siya. Meron ba siya? Nag-cross arms si Freya. Oo, bumalik siya kahapon. Matapos siyang pagtaksilan ni Lisa ay parang tinamaan siya ng husto. Nang makita ko siya, masunurin siyang kumilos at parang hindi niya maiangat ang ulo niya at tumingin ng diretso sa akin. Ang mga bagay na niluto ni Lisa sa black market ay nalantad, at bagaman walang gaanong nangyari, ang talakayan sa gitna ng iba ay hindi maiiwasan. Higit pa rito, ang underground black market ay ang pinakamalaking red light district na inaalok ng Yar Amor. Ang mga babaeng nagtrabaho doon ay mga iligal o dayuhang manggagawa. Sa Yar Amor, ang mga ito ay hindi mahigpit na ipinagbabawal, ngunit hindi sila pinapayagan sa ibabaw. Sa pribado, hanggat gusto ng mga mayayamang lalaki,
palagi nilang mahahanap ang kanilang sarili ng ilang entertainment sa underground black market. Nanatili si Freya kasama si Daisy hanggang tanghali at lumabas ng ospital. Nakayuko ang lalaking nakatayo sa entrance ng ospital at humihit-hit ng sigarilyo. Ang kanyang well-plancha at solemn na suit ay nakabukas sa kwelyo, at ang kanyang kasuotan ay mukhang medyo hindi maayos. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ni Freya. Tinanggal ni Ken ang abo sa dulo ng kanyang sigarilyo at itinaas ang kanyang ulo. Ayos lang ba, Didi? Sarcastic na sagot ni Freya. So you, my biological brother, would actually recall that you have a child. Akala ko nakalimutan mo na ang sarili mong anak. Dinurog niya ang upos ng sigarilyo sa ilalim ng kanyang mga paa na may distressed expression. Hindi ako naparito para awayin ka. Patuloy na panunuyan ni Freya sa kanya. Dahil ba sa kasalukuyan ay hindi maganda ang ginagawa ng mga Riz gaya ng gusto mo, kaya nandito ka para humingi ako ng awa kay Daisy. Ken, status at kapangyarihan lang ba ang gusto mo? This is none of your business. Binuksan ni Ken ang pinto ng kotse. Umuwi ka kapag weekend, at hindi nagtagal ay pinaandar na ang sasakyan. Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Lumapit siya para yayain akong umuwi. Halos makumpirma ko na iyon ang intensyon ng ating mga magulang. Noon pa man ay sabik na sabik si inay na makasama ni Ken ang mga Riz para sa kanyang personal na vanity. Siya ang illegitimate na anak ng royal family, kaya wala siyang mamanahin sa royal family dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya kung ano man ang hindi niya makuha bago ito, inilipat niya ang lahat ng inaasahan niya kay Ken. Gayunpaman, ngayong nawawalan na ng kapangyarihan at impluwensya ang mga Riz, muling nabigo ang mga plano at inaasahan ni ina, kaya natatakot ako na hindi pa rin siya nakakasundo sa katotohanan ito. Dumating si Colton upang sunduin si Daisy mula sa ospital noong araw na siya ay pinalabas. Masama ang loob niya noong isang araw at patuloy na sinisisi si Daisy sa isang bagay na hindi niya ginawa. Kaya, dinalhan niya siya ng regalo sa araw ng paglabas bilang paghingi ng tawad. Medyo malaki ang gift box. Nakatayo ito sa humigit kumulang 3, siyam, at maganda ang hitsura ng packaging. Hindi naman galit si Daisy kay Colton, kaya tinanggap niya ito at sinubukang kunin, pero medyo mabigat. Colton, anong klaseng regalo ito? Tumikim si Colton at inilayo ang mukha. Ikaw na lang magbukas. Kinalas ni Daisy ang mga tali ng gift box at agad itong binuksan. At nang makita niya ang manika na nakahiga sa loob, hindi niya maiwasang matigilan. Karamihan sa katawan ng manika ay gawa sa mga ceramics, na maganda ang hitsura, at isa rin itong ganap na automatikong manika. Kapag gumagalaw, kukuha ito ng plote sa isang kamay at sisipol, habang ang kabilang kamay naman ay humahawak ng huni ng ibon. Nagulat siya dahil, kakaibang likha ang manika na ito, at pinangalanan ito ng taong nagdisenyo at lumikha nito na, Bird Tamer. Ito ay nakapresyo sa 25 milyon, at ito ay nag-iisa sa mundo. Sumulyap si Daisy sa kanya. Colton, ginagastos mo na naman ba ang pera ni Dad? Ano bang iniisip mo? Mukha ba akong taong gagastos ng pera ni Dad? Saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Tinitigan siya ni Daisy. Ito ay $6.25 milyong. Hindi yun isang halaga ng pera na dapat niyang pag-aari. Kapani-paniwala kong si tatay ang bumili ng Reg Along ito, ngunit ang buwan ng allowance ni Colton ay halos kapareho ng sa akin, at mayroon lang akong $3 milyong sa aking bank account ngayon. Kaya, kung hindi humingi ng pera si Colton kay tatay para ibili ako ng ganoon kamahal na regalo, paanong hindi ko siya tatanungin patungkol dito? Nag-cross arm si Colton at ngumuso. Binili ko ito para sa iyo gamit ang lahat ng pera na mayroon ako sa aking bank account, kaya ako ay isang kawawang bata ngayon. Kabanata 1650. Nagulat si Daisy. Paano mo nagawang makaipon ng napakaraming pera? Matamlay na nakasandal si Colton sa bintana ng sasakyan. Huwag kang mag-alala. Ito ay sobrang baon na kinikita ko ng mag-isa. Hindi ako nagnakaw o nagnakaw kahit kanino. Dumating ang kotse sa kanlurang distrito ng Hilton Villas, na isang istasyon ng subway lamang ang layo mula sa Victoria College. Ito ay isang napakakombenyenteng lugar upang manirahan. Lumabas si Daisy sa kotse, dala ang kahon ng regalo, tumingin sa paligid, at nagtaka. Anong ginagawa natin dito? Kinuha ni Colton ang kahon ng regalo mula sa kanya. Sabi ni Dad, hindi masyadong convenient at safe para sa iyo na manirahan sa campus. Kaya, dito ka titira hanggang sa makagraduate ka. Hindi ba dapat mas mahirap ang tumira sa labas? Naabutan niya siya. Nag-aalala ka ba na ako?
Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, isang grupo ng mga bodyguard ang lumabas sa villa, sunod-sunod na tumayo sa bakuran, at tumanggaw ng may paggalang. Young Master Goldman, Young Lady Goldman. Natulala si Daisy ng ilang segundo. Kailangan bang ganito ka-exaggerated? Kailangan ko bang magsama ng mga bodyguard sa pag-aaral ko sa kolehiyo? Sinundan niya si Colton sa villa. Ang villa ay isang duplex na gusali na may retro at eleganteng Nordic na estilo, at mayroon itong mahusay na ilaw. May independenteng balkonahe, pribadong hardin, piano, at dance room. Makikitang maingat na pinili ng kanyang ama ang lugar na ito. Inilagay ni Colton ang kahon ng regalo sa sopa. Dumating ang kasambahay sa hapon. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Colton, sabihin mo sa akin ang totoo. Lumingon si Daisy at tinitigan siya. Meron naman sigurong dahilan para gawin ni Dad ang mga ganoong arrangement, diba? Hindi siya sinagot ni Colton. Tandang pananong panipi. Siyempre, may mga dahilan. Maliban sa pagpigil sa kalokohang iyon mula sa mga Knowles na magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa kanya, ito ay tungkol din sa kanyang kasama sa kwarto, si Freya Pruitt. Tiningnan ko ang background ni Freya, at kahit papaano ay may kaugnayan siya sa Knowles. Ang ina ni Knowles ay ang prinsesa ng maharlikang pamilya, habang ang ina ni Freya ay ang anak na babae sa iisang pamilya. Magkapatid sila sa ama, ngunit ang kakaiba ay ang dalawang pamilya ay hindi madalas na nakikipag-ugnayan. Ang relasyon sa pagitan ng mga pamilya ay maaari lamang ituring na ordinaryo. At ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Ken Pruitt, ay ang magiging manugang ng mga Reese. Malaki ang naitulong niya sa mga Reese. At ang punto ay ang taong ito ay may maraming asosasyon sa panlipunang bilog ni Yar Amor, mula sa upper class na bilog hanggang sa mafia. Mayroon siyang lahat ng uri ng koneksyon sa buong bansa. Dahil sa katayuan ni Ken sa lipunan, masasabing nakikihalubilo siya sa isang taong higit sa kanyang sarili kapag sinubukan niyang pakasalan ang anak ng mga Reese. Pero kung susuriin kung gaano siya pinahahalagahan ni Jonah, siguradong ambisyosong tao siya. Hindi makumpirma ni Colton na nilapitan ni Freya si Daisy dahil lang sa mga kaayusan ni Knowles at wala siyang ibang layunin. Siyempre, hindi niya ito sasabihin kay Daisy. Hindi ba't mas mabuti na hindi mo na kailangang manirahan sa iba sa ganitong sikip na dormitoryo at mayroon kang sariling pribadong espasyo? Paano sumikip ang dormitoryo? Nakatira lang ako kay Freya, at may sarili kaming mga kwarto at, sa makatuwid, pribadong espasyo. Inunat ni Colton ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang noo. Huwag basta-basta magtitiwala sa sinuman. Ang tanging tao na mapagkakatiwalaan mo sa mundong ito ay ang iyong sarili. Umalis na siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Natigilan si Daisy sa kanyang kinatatayuan habang ang daming impormasyong nag-flash sa kanyang isipan. Umuwi si Freya at nag-alinlangan sandali sa labas ng gate bago pumasok sa bahay. Gaya ng nahulaan niya, mukhang masama ang loob ng kanyang ina dahil sa mga isyong kinakaharap ngayon ng mag-asawang Reese. Umupo si Ken sa sulok ng sala, umiinom ng tsaa. Itinaas lang niya ang kanyang tingin ng ilang segundo ngunit hindi siya umimik. Si Sandy ay may hitsura ng isang babaeng halong lahi. Gayunpaman, bukod sa kanyang buhok at kulay ng mata, hindi siya masyadong kahawig ng ina ni Knowles. Ang ina ni Knowles ay mukhang mas mapagbigay, mabait, at madaling pakisamahan, habang ang mga tampok ng mukha ni Sandy ay mukhang napakabagsik, na naging dahilan upang magmukha siyang mahirap pakisamahan. Kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa. Balita ko magkaibigan kayo ng anak ng Goldman. Sino nagsabi sa'yo niyan? Mukha siyang kalmado at sinulyapan si Ken, na nakaupo sa kabilang side ng sala. Sinabi ba sa'yo ni Ken yan? Mukhang hindi man lang mahintay ng kapatid ko na umuwi ako at umamin sa sarili ko. Hinampis ni Sandy ang tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa at hindi nagmamadaling itinaas ang kanyang ulo. Faye, anong ibig mong sabihin?